Buenos dias, damas y caballeros. It looks like nagsinungaling na naman si Vice President Sara Duterte ukol sa pahayag niya na mauwi na daw si former President Rodrigo Roa Duterte this week. This week, ha? So sinabi niya yan last week or over the weekend. Ngayon, dahil hindi yan natuloy, hindi natuloy yung pag-abolish ni US President Donald Trump sa ICC, yan, binabawi na niya. Sinasabi na niya na hindi daw siya nagsabi na makakauwi na ito this week. At kahit ang nagkalat nito ay mga DDS, ay biniblame pa niya na sa mga ilang tao daw o ilang grupo na nagpapakalat nito. Pero siyempre, galing ito sa pahayag niya at ang nagkalat nito ang mga DDS. Mamaya i-analyze natin bakit niya ginawa ito. Panoorin niyo muna itong pahayag niya from the Netherlands. Happy ang mood ni President Duterte, and binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya, and sabi niya na itigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am, putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas si PRRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso, at kung makikita natin na walang schedule ng hearing, ng release, at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now, with the current weather ng Netherlands? It's very siguro Okay, ibang topic na yan. So, klarong-klaro, binabawi na niya. Binabawi na niya yung sinabi niya noon na makakauwi na daw si former President Duterte. So, sandali, kunin ko muna yung mga gamit-gamit ko. Kuha na tayo, palakad na tayo. Pasensya lang, nagalaw yung camera. So, yan. Bistadong-bistado ito talaga. Huling-huli talaga na nagsisinungaling si Vice President Sara Duterte. Oy, tingnan nyo pala sa likod ko, mga pusang gala na inaalaga namin dito. Siyam yan, no? Kwan yan, mga pusa yan na mga kwan namin, na mga iniiwan dito ng mga construction worker. So parang kwan na kami dito, naging parang kwan na, parang hospice or parang pet pet hospital ng mga pusa na nakikita namin kung saan-saan dito sa subdivision, na dinadala dito ng mga construction worker pagkatapos nanganganak dito, so yan. So obviously ginawa ni Sara yung
pambobola na yun na makakauwi na si Digong ay dahil isa yun sa mga strategy nila as we reported earlier. Isa yun sa mga strategy nila na para panatiliin mataas ang hopefulness, para hindi mawalang pag-asa ang mga DDS kay Duterte. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo noon, hindi matik transferable yung popularity ng tatay sa anak. So in this case, clearly ang loyalty ng tao ay nandun pa rin talaga kay Duterte sa tatay. That's why Sara is doing everything para panatiliin na may pag-asa na makakauwi si Duterte. She's convincing, assuring people na not to lose hope, especially mga DDS, to remain hopeful forever, because that is advantageous sa kanya. Kasi kahit 16 votes lang si Duterte at 16 million votes si Duterte at 32 million SD card si Sara, pero nadoble yan because of Duterte. Almost nadoble yan dahil at syempre na combined voters, supporters ng mga Duterte at ng mga Marcoses. Kaya si President Marcos got 31 million sa 2022 election and Sara Duterte got 32 million. Pero sa next election, kung magkabanggaan yung mga kandidato nila and then wala na si Duterte o wala na rin pag-asa mga DDS na makakauwi pa si Duterte, so Sara will not be able to have the same number. Kasi ngayon pa lang syempre binitawan na siya ng mga Marcos forces na malaki rin naman kasi 20 years ba naman na naging diktador natin si former President Ferdinand Marcos Sr. So 20 years is 20 years, di ba? No other president remained in office that long. So declared martial law to be able to stay in office that long. So yan, kaya malaki rin yung support base ng mga Marcoses. So yan, so that's why lumaki yung boto ni Sara, but that can no longer be repeated sa last election. Siguro I think the most she will get will be pareho yung sa tatay niya na 16 or less, baka 10 million votes na lang, so or 20 plus, ganon, 20 plus, less talaga kasi wala nang combined Marcos Duterte support base. That's why she has to keep the hopes alive, keep people talking about Duterte returning home, although that is impossible. So kasi the moment na ma-realize ng mga DDS that Duterte can no longer return home, tulad ng sinabi natin noon, hahanap na yan ng mga ibang tao na i-idolize nila, suportahan nila. Ganyan naman ang politika, tama talaga yung sinabi ni former President Joseph Estrada na weather lang. Nakita na natin yan, yung mga past presidents after their term nawala ng suporta at kahit mga anak nila hindi na nakabalik. Even si President Marcos, it took them 20 years to return to Malacanang. So ganyan talaga, that is the dynamics of politics, not only here but everywhere. Wala talagang forever sa mga dynasties. So doon lang sa amin sa Mindanao, yung dynasty ni Halosos, Romeo Halosos ng
ng Dipolog ay baksak na baksak ngayon, ha? Wipe out ng mga uwi. Pero for the longest time sila ang naghahari-harian doon, ha? So ganyan talaga mga political dynasties. They are toppled by other bigger, stronger dynasties. So ganyan din mangyayari yan sa mga Duterte. The moment na mamatay si Digong, hopefully not before the election but after the election, or after 2028, at ma-realize na ng mga DDS that he will never be coming home. So that's why itong sila Sara sa mga speeches nila, akala nila na yung pambubuwala nila, people will not take it seriously. Akala ni Sara na may katinuan pa, at akala niya matatalino yung mga DDS, at they will not take it literally na uuwi siya this week, mapapauwi siya this week, they took it literally na yung sinabi niya na bibisita ko siya next week at hopefully makakalaya na siya. They took it to mean na makakalaya na siya this week. They took it literally. Siyempre, mga limited people of limited minds lang man yan, limited understanding, kasi hindi ka naman pwede maging DDS kung matalino ka. Your every fiber of your brain will tell you na masama talaga mga Duterte. Yun lang pagpatay nila sa 30,000 katao at pagnakaw nila sa atin kahit COVID, yung sa mga Parmali at yung mga drug operations nila, So malas niya, kinalat ito ng mga DDS supporters niya, na ngayon itong vlogger niya parang galit na galit pa doon sa mga supporter na yun, at pati si Sara parang sila ang bine-blame, although siya talaga may kasalanan kasi siya naglagay sa utak nila na mapapauwi na nga si Duterte, she started it all. Maybe on purpose yan. Kasi once she started an idea about something, let's say in this case, pagpapauwi ni Duterte, pagbabalik ni Duterte sa Pinas, dahil na-abolish na daw ni Donald Trump yung ICC, something that is impossible to happen. Then kahit bawiin pa niya yan, yung mga DDS zombies, DDS mindless zombies, they will hold on to that hope already. They will hold on to that fake news na talaga naman makakalaya na si Duterte. So yan, so the purpose has been achieved, kahit eventually na deny, eventually binawi, pero ando na rin na she has already planted that idea in their minds, at the objective has been achieved, for them to believe na na makakauwi na nga si Duterte. So yan, so that is the purpose as intended, and it was achieved. Kaso lang syempre nabanatan din siya ng mga tao dito na kahit paano ay ginagamit pa naman yung utak nila, kasi sinasabi nila talaga halatang pangguguyo talaga yan,
na sinasabi niya na makakalaya na si Duterte, samantala hindi. In fact, delikado pa nga dito magalit sa kanilang ICC kasi, di ba, as we vlog earlier, sinabi yung bagong division ng ICC na winarningan yung bago rin lawyer ni Duterte na not to resort to making statements that will influence the decision of the ICC judges. Ganun na nga ang ginagawa ni Sara. So mabumerang ito sa kanya. Baka next time sa November, pag mag-start na yung trial, pagagalitan naman ang bagong si Haynes. Si Haynes, yung bagong lawyer ni Sara na nagpalit kay Odito Duterte, nagpalit kay yung dating 150 million a month lawyer. So na British rin naman ito si Haynes. So yun, mapapagalitan na naman ito. So kumaga kuwan na naman, napahamak na naman si Duterte sa bunganga ng kanyang anak. Ganyan naman talagang witness nila. So yun, kumalat yung issue ng pagkalaya ni Duterte, at ngayon binabawi na ni Sara dahil sineryoso sineryoso na nadala sa emosyon, na-excite. Na-excite yung mga DDS. So ngayon Sara has to take it back. Binabawi na niya na wala daw siyang sinabi na makakalaya na si Duterte. Pero nakikita natin on purpose talaga niya yun, dahil she's desperate. Kung bibitawan na siya ng mga ito before 2028, kung ma-realize na nila na totoo talaga hindi na makakabalik si Duterte, she's in trouble. Sinabi ko nga sa inyo, naka 32 million lang siya dahil sa combined Marcos and Duterte voters. Pero kung mawala na yan, baka nakaka 20 plus na lang siya. Kung malakas pa yung kalaban niya, she's really in trouble. Lalo na kung mag-unite yung opposition. Yon. So that's why ito na, kung ano-ano na lang sinasabi ni Sara. She's doing everything dahil na they all know, they cannot be as popular as their father, and the real loyalty talaga ng mga tao is not to Sara, not to Pulong, not to Baste, but it is the father. In fact, the fact na medyo mataas pa rin ang popularity rating nila ay dala na rin yan ng awa factor. Naawa sa nakakulong na Duterte. Tayo naman, we love underdogs, di ba? Sa mga telenovela. Kaya yan ang isa pa sa mga factor na yan. Pero if ma-realize sa mga tao, sabi nga nila, hope springs eternal. Ma-realize sa mga tao na he is never coming home. Yun, kahit mga DDS, mawawala na yung suporta sa kanila. Yun, yun ang update natin. Morning. Dito sa pagbawi na naman, laban bawi ni Sara Duterte sa controversial statement niya ukol dito sa paglaya daw kuno ng tatay niya itong linggo na hindi naman nangyari. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in my morning walk, in my walk the talk session. Good day to all, and see you in my next vlog.